At makikita po natin si Olynyk na ganito nga dumepensa. Tao niya si Thompson na okay lang kasing iwanan mula sa labas kaya mas nakaka-defend to sa loob. Tapos weak side pa nga rin so mas hindi mapapasahan po si Tristan Thompson dyan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang weak side po is yung side ng court na wala yung bola. So ngayon ay nasa kaliwa yung bola, edi ang weak side ay sa kanan. Diyan po nababother si Lebron daw. Dito sa ginagawa ni Olynyk na depensa kasi nadadamay din siya. Malayo na po yung tao niyang si Crowder dito nung makukuha na niya yung bola. So rectang drive na yan pero nung umatake nahirapan siya kasi nga abangis si Olynyk sa drive niya. Na-foul naman siya rito. Call a timeout, and Bron says he wanted a shooter in there. I don't remember who we put in there. Sabi nga rin po ni Shump na nag-timeout daw sila tapos may shooter sila na pinasok. At sino yun? After timeout, pinasok na po si Kyle Korver. Pinalitan niya si Kevin Love at basically ang nangyari po ay umangat na si LeBron sa 4 ngayon at itong si Olynyk, tao pa rin naman si Thompson. Siguro kung ngayon to ginagawa ng mga coach, baka si Thompson yung pinalitan. Pero so far kasi maganda ang pinapakitang offensive rebounding ni Tristan dito sa first quarter. Kaya rin baka yan ang dahilan kung bakit nanatili siya sa loob. Pero kita naman na natin mga idol yung napansin nga ni LeBron at ginawa na nga to ng paraan. Si Kyrie biglang nag-screen kay Olynyk para hindi siya makalapit sa driving na si Bron. Napansin na talaga nila yung galawan ni Kelly na abang lang at hindi nalalapitan yung tao niya gaano, kaya rin nag-screen itong si Kyrie. Kaya rin mula